Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Arbol, 16 years old, laking Pateros at kasalukuyang nag-aaral na grade 10 sa Pateros National High School. Matagal mo na akong tagapakinig at subscriber, Papa Dudut. At isa sa mga paborito kong kwento na tinatampok mo ay ang horror stories. Nakasubscribe din ako sa kabilang channel ninyo, ang Kaistorya. Siya nga pala ang ibabahagi kong kwento sa inyo ay tungkol sa nangyaring kababalaghan sa buhay ko. Pero bago ako magsimula ay pamilyar ba kayo sa tinatawag na 3 AM Challenge? Ito yung intensyon na mag-ghost hunting during the Devil's Hour. Usong-uso siya ngayon sa mga Gen Z at Gen Alpha. Nagsimula ito kung hindi ako nagkakamali noong matapos ang pandemic. Anyway, grade 8 ako noong magpasya sina mama na doon muna ako tumira. Kasama ng tiyahing ko dahil magiging abala sila ni Papa sa kanilang trabaho sa ibang bansa. Since no choice naman ako ay pumayag na lamang ako. Ayon kay Mama, doon na rin ako sa lugar ni Tita magpapatuloy ng pag-aaral. At yun na nga, Papa Dudut, tumira na nga ako kay Tita Daisy. Isa siyang teller sa isang private bank. Luckily ay katapat lang ng bank yung bahay na tinutuluyan niya, which is pagmamay-ari lang din ng amo niya na owner ng bank. Unang kita ko pa lamang sa bahay ay medyo creepy na talaga siya. Katabi din kasi nito is hospital na under the same ownership lang din. Hindi ko pa to napansin noon, but I always have this instinct or feeling na kapag medyo mabigat siya sa akin or una pa lang ay ramdam kong may mali. Meaning ay may mali talaga dyan, Papa Dudut. Samantala nakapag-adjust naman ako at halos kilala ko na rin ang mga tao doon sa tinutuluyan ng tiyahing ko at sa ospital. 3 lang kami sa second floor, tita ko, roommate niya at ako. May matanda at mga aso naman sa may rooftop. Office naman sa ground floor na ibang office na pagmamay-ari din ng anak. Malaki talaga yung bahay at may kalumaan na. Nandun lahat ng family pictures ng may-ari. I don't really believe in ghosts. Kasi nga to see is to believe. Naglilinis yung tiyahing ko ng grand piano while tahimik akong nanonood ng TV. Nang biglang mabaling ang tingin ko sa isang family picture kung saan ay kasama nila yung father nila na matagal nang patay. Hindi ko alam if this is just a trick in the eye or what. Pero habang tumatagal ay tila ba nagsisigalawan silang lahat sa picture. Tumatawat isa-isang nagsisialis na tila tapos na ang pictorial except sa papa nila na parang nakatitig din pabalik sa akin. Nagulat na lamang ako noong marinig kong kanina pa pala akong tinatawag ng tiyahing ko. Napatingin ulit ako sa picture at nandun na lang silang lahat ulit. Napailing na lang ako. Kinagabihan, nag-video call kami ng mga kaibigan ko sa school, sina Alfred, Kayron at Jessie.
nagkumustahan at saka nagkopyahan na rin ng assignments. Bali mag-iisang buwan pa lamang kaming magkikita noon dahil kakastart pa lamang ng klase sa bago kong eskwelahang pinapasukan. At kahit na transferee ako ay madali naman ako nakapag-adjust at saka friendly naman akong tao kaya madali ako nakahanap ng mga kaibigan. At sina Alfred, Kieron at Jessie ang tatlo sa mga una kong naging close sa eskwelahan. So yun na nga, pagkatapos naming magkopyahan ng assignments ay merong sinabi sa amin si Alfred. Guys, alam niyo ba yung 3 AM challenge? Tanong niya sa amin. Hindi, anong meron doon? Curious kong tanong. Gigising tayo ng 3 AM. Tapos mag-video call tayong 4. Tapos noon, maghanap tayo ng multo. Kung sinong makahanap ng multo ay siyang panalo. Sagot ni Alfred sa akin. Nakakatakot naman pala. Parang ayoko, ang sabi ko naman. Mukhang enjoy to, Arbol. Sali ka na. Pangungumbinsi naman sa akin ni Cairo. Exciting sana ang 3 AM challenge pero wala pa tayong nagagawang successful na challenge. Sagot naman ni Jessie na tila nag-aalinlangan din sa 3 AM challenge na yon. Marami na tayong ginawa last time. Yung Queen of Spades. Tapos yung Candyman. Bloody Mary. Tapos yung latest na ginawa natin. Ano ba yun? Nakakalimutan ko na. Sumagot naman agad si Cairo. Yung Dead Man, Take Me to Your Grave challenge. Yun. Pero wala namang nangyayari. Dugtong pa ni Jessie. Medyo nainis naman si Alfred kay Jessie ng mga sandaling yon. Kung ayaw mong sumali, di wag. Sabi niya at pagkatapos noon ay bumaling siya sa akin. Arbol, are you up to the challenge? Sige, susubukan ko. Sabi ko sa kanila habang nakaramdam ng excitement, Papa Dudut. So yun na nga, natulog muna ako saglit pero bago yon sinet ko ang aking alarm sa 2:45 AM. Dahil yon ang usapan namin na magvi-video call. May kanya-kanya kaming 3 AM ghost hunting challenge. Si Alfred, dahil malaki naman ang bakuran ng kanyang bahay, doon daw siya maghahanap ng multo sa labas. Ganon din si Cairo na lalabas sa kanilang bahay. Habang ako naman ay doon na lamang sa loob ng tinitirhan ni Tita Daisy dahil ramdam kong kahit na hindi ako lumabas ng bahay ay may makikita ako sa loob. Pero papadudot bago mag 2:45 AM ay nagising na ako dahil naiihi ako. Nasa itas ako ng double deck, sa baba naman si Tita. Bababa na sana ako nang bigla na lamang akong napalingon sa may cabinet na malapit sa CR. May babaeng nakatayo doon. Galit na nakatitig sa akin and she looked like someone working sa bangko na katrabaho ng tiyahin ko. Pareng-pareho kasi ang mukha nila, kaibahan lang ay alam kong hindi siya yung kaharap ko. Nandidilat yung mata niya at hindi ko alam kung ano ang gagawin. Nakatitig lang din ako sa kanya at hindi makagalaw. Namamawis na ako at nakalimutan ko nang naiihi ako at gusto kong sumigaw pero hindi ko na magalaw. Kahit na daliri ko. Hindi ko alam kung paano ako nakatulog ulit pero nagising na lamang ako sa tapik ng tita ko sa aking nakalambitin na binti. Malapit na pala akong mahulog. The worst thing is nakalimutan kong may 3 AM challenge pala kami. Kaya nagtatanong sina Alfred sa akin kung ano ang nangyari sa akin. Pero hindi ko na lang ikinuwento sa kanila yung nangyari maski kay Tita Daisy ay hindi ko yon sinabi. Kasi akala ko ay yun na yun, pero may mas lalala pa pala. Kinagabihan nagkaroon ulit kami ng 3 AM challenge. This time ay kompleto na kaming 4 sa video call. Yes, kasama na si Jessie na nakakagulat kasi nasa labas siya ng simbahan.
Doon ko din nalaman na katapat lang pala ng simbahan ng bahay nila. Kaya doon siya nagpasyang mag-ghost hunting. Habang ako ay nasa loob lang din. Hindi ako pwedeng lumabas kasi baka magalit si Tita Daisy sa akin. So yun na nga, 2:57 a.m. Nagising ako sa ring ng video call ng mga kaibigan ko. Medyo malamig kaya hinanap ko ang aking kumot, sinagot ko na rin ang video call para magkumustahan at simula ng 3 a.m. challenge. Akmang babangon na sana ako nang may makita ako sa mga bandang paanan ko, Papa Dudut. Napansin ko ang isang kalbo na lalaking nakabarong na tila nakalambitin malapit sa may paa ko. Bigla akong naniga sa kinakahigaan ko. Takot akong sumigaw dahil baka dumilad siya at hilahin ako pa ibaba. Nakatitig lamang ako sa kanyang katawang nakalambitin sa tila nylon. I was mentally counting up to 3 para tumagilid kung saan ay hindi ko siya makikita. Pero hindi ko may galaw ang buong katawan ko. Naiiyak ako na pinagpapawisan, Papa Dudut. Oy Arbol, nandiyan ka pa ba? Ano nangyari sa'yo? Usisa ni Cairo sa akin sa video call. Imbis na magsalita ay tinutok ko ang kamera sa nakikita ko. Surprisingly, nakita din ng mga kaibigan ko yung lalaking nakabarong na nakabigti. Sino yun? Nakabigti ba yung lalaki? Kinakabahan na wika pa ni Alfred. Habang si Jessie naman ay napamura na sa takot. Nang tanungin namin kung bakit siya napamura, sinabi niya na habang tinitignan niya yung video call ko na nakatutok sa lalaking nakabigti, ay bigla daw itong dumilat at pulang-pula daw ang mga mata nito. Nang tumingin ulit ako sa lalaking nakabigti ay nakita ko ngang nakadilat na ito sa akin. Nakangiti at pulang-pulang mga mata, Papa Dudut. Dahil dito ay napasigaw na ako sa takot. Biglang bumukas ang ilaw. Yun pala ay nagising na si Tita Daisy. Hindi ko rin namalaya na naputol ko na rin yung video call ko sa mga kaibigan ko. As expected, galit sa akin ang tiyaheng ko dahil ang lakas daw ng sigaw ko. Sinabi ko naman sa tita ko lahat sa takot na baka mas malala pa ang makita ko. Simula noon, kapag may sinasabi akong kakaiba sa tinutuluyan namin ay sinasaway na ako ng tita ko. Proven and tested na kasi ang instinct ko. Pinaramdaman din kasi siya, Papa Dudut. Sa kabilang banda, makalipas ang 2 buwan ay nagpasya si tita na lumipat ng tirahan. Nakahanap kasi siya ng apartment na malapit lang din sa pinagtatrabahuhan niya. Kaya nakahinga ako ng maluwag noon dahil sa wakas ay aalis na kami sa haunted house na yon. Samantala pagdating sa bago naming tirahan ay wala namang kaming naramdamang kakaiba o nakakatakot, kaya nagpatuloy lang ang aming buhay. Lumipas ang 1 taon ay payapa naman ang lahat. Pumasok na rin ako bilang grade 9 student. Kasi karamihan sa mga kaklase ko ay bago na dahil bumaba ako ng 2 sections. Kaya ibang setup ng mga kaibigan ko noon. Bagamat kaibigan ko pa rin sina Alfred, Cairo at Jessie, pero syempre ibang closeness kapag kaklase mo kasi palagi kayong magkakasama. Sa kabilang banda ay marami naman akong naging bagong kaibigan sa bago kong section. At ilan sa kanila ay si Nemrod, Jenny at Gab. Napawang mga adventurous at mahilig sa kababalaghan. Okay lang yun sa akin at sumama naman ako sa mga trip nila. Kahit pa nga sa ghost hunting. Although sabi nila sa akin ay wala pa raw silang na-experience na makakita ng aktwal na multo. Nang ikwento ko naman sa kanila yung mga naging experience ko. Ayun, manghang-mangha sila. Buti raw at nakaya kong makakita ng multo. Sa kabilang banda, isang araw naabutan kong nanonood ng TikTok Reels sa mga kaibigan ko tungkol na naman sa 3 a.m. challenge ng isang sikat na influencer couple, pero nababash sila that time. Kasi hindi naman daw sila nag-shoot ng 3 a.m. kundi 9 p.m.
At ewan ko ba Papa Dudut kung anong pumasok sa isipan ko at inaya ko silang mag 3 AM challenge. Parang nakakatakot yan. Wika ni Jenny na nag-aalinlangan pa. Pero parang exciting. Sabi naman ni Nemrod na mahilig talaga sa mga wild adventures. Ang tanong saan ninyo balak mag 3 AM challenge? Tanong naman ni Gab sa amin. Lalay pa ba tayo syempre dito sa school? Although sarado ang school natin ng 3 AM, pwede tayong mag-ghost hunting sa labas. Suggestion ko sa kanila, Papa Dudut. Nabalitaan ako na dating sementeryo ang school natin. Kwento naman ni Jenny. Agad naman ako nagsalita. Kaya nga maganda dito tayong magkaroon ng 3 AM challenge. Ano, sinong game? Umayag naman ang tatlong kaibigan ko Papa Dudut at dahil content creator din si Gab ay nag-decide siya na gagawin niyang content ang gagawin naming 3 AM challenge. So ayun na nga Papa Dudut, 2:30 kami nagkita-kita sa tapat ng eskwelahan namin para gawin ang 3 AM challenge. 5 kaming naroon kasi nagsama si Gab ng pinsan niya na gagawin niyang cameraman para sa kanyang gagawing content. Siyempre lahat kami ay na-excite, lalo na yung tatlo na umaasa na makakakita sila ng multo sa unang pagkakataon. Maski ang cameraman na si Kuya Vince ay nasabik din. Agad naming hinanda ang video na gagamitin habang nagdala si Jenny ng foods at si Nemrod naman ay extrang flashlights. Grabe, kinakabahan talaga ako. Nakaka-excite, sabi ko sa kanila. Kung sino matatakot bakla ha, biro pa ni Nemrod. Natawa naman ang cameraman namin kasi bakla pala siya. Baka mas macho pa ako sa inyo, sabi pa ni Kuya Vince sa amin. Walang takbuhan guys ha. Malay mo sumika tayo, sabi naman ni Gab habang nagsenyas na si Kuya Vince na ready na ang camera for shoot. At yun na nga Papa Dudut, agad kaming pumasok sa school dahil bukas na pala ito at pinapasok kami ng gwardya. Yun pala ay nalaman ko na naglagay pala si Gab sa gwardya kaya hindi na kami question nito nung pumasok kami sa loob. Tapos ay umupo kami sa upuan sa labas at nag-umpisa na ang video. Nang sumapit ang 2:45 AM ay nagsimula na kaming maglakad-lakad habang ako naman ay nakatingin lang sa paligid at tanging mahinang boses lang nila Gab ang maririnig mo. At ang mga ingay na nagmumula sa mga kuliglig. Maya-maya imupo muna ako sa isang tabi habang naghihintay mag-alas 3 ng madaling araw. Nang biglang makaramdam ako ng kakaibang lamig sa katawan ko. Umiga muna ako at nag-headset habang sila ay busy. Maya-maya ay hindi ko na malaya na nakaidlip pala ako. Nagising ako ng saktong alas 3. Bakit walang gumigising sa akin? Nainis kong tanong sa aking sarili. Nang libutin ang paningin ko ang paligid ay nakita ko na wala na si Gab. Kaya dali-dali akong tumayo para hanapin sila. Hindi na ako sumigaw kasi baka makita ako o marinig ng isa pang bantay ng school namin. Habang nasa garden ako ng school namin ay nakakita ako ng nakatayo sa may halamanan. Babae ito at parang tinatawanan ako. Jenny, ikaw ba yan? Huwag naman kayo magbiro ng ganyan oh. Hindi niyo ako matatakot. Lakas loob na sabi ko. Maya-maya pa ay narinig kong may kumalabog sa loob ng room sa school. Then pagtingin ko ulit doon sa babaeng nakatayo ay wala na ito. Takte, saan na yun? Sabi ko sa sarili ko. Muli akong naghanap ng mga kasama ko at naisip ko na baka sila yung kumalabog doon sa loob. Kaya dahan-dahan akong pumunta kung saan ay nagmula ang ingay. Pero pagdating ko doon ay wala akong dalang kahit na ano maliban sa jacket ko at cellphone. Nung bubuksan ko naman yung flashlight, pero nagtaka ako kasi hindi ito gumagana. Kaya ayon, no choice ako kundi ang mga papunta doon sa pinagmula ng ingay. Nang makarating ako sa loob ng room ay walang tao at tahimik ang lugar. Nasa na kaya sila? Sabi ko sa sarili ko habang nauubos na noon ang aking pasensya. Maya-maya pa ay nakarinig ako ng ungol sa labas ng room.
Kakaiba ito kaya kinilabutan ako at tinignan ko ang oras. 3:20 na pala ng mga sandaling yon. Sinundan ko ang ingay at natuntong ko yon na nanggaling sa CR na hindi kalayuan sa kinakatayuan ko. Dahan-dahan akong pumunta doon sa pinanggagalingan ng ungol para i-check ang mga nangyayari. Nangangapa pa din ako kasi sobrang dilim. Hindi nagtagal ay lumakas ang ungol at pagpasok ko sa pinto ng CR ay biglang nawala ito. Hello Gab, Jenny, Nemrod. Ano ba, nasa na ba kayo? Sigaw ko. Halos mabog na sa galit at inis ng mga sandaling yon. Maya-maya ay may bumukas na pinto at napansin ko na may papalabas dito. Pagtingin ko ay nakita ko ang isang itim na figura na anyong kamatayan. Ang nakita kong nasa loob nito. Dahil sa takot ay agad akong tumakbo palabas sa school nang walang ingay. Sa puntong yon ay umupo muna ako sa labas habang kinakalma ko ang aking sarili. Sa isip ko pagkatapos kong makapagpahinga ay iiwan ko na sila at uuwi na lamang ako sa bahay. Samantala ay hindi ko matanggal sa isipan ko yung nakita kong figura sa CR. Takot na takot ako ng mga sandaling yon at sinumpa ko na kahit na anong klaseng alok o udyok sa akin ay hindi na ako sasali pa o magpapasimuno ng 3 AM challenge. Maya-maya pa ay nakaramdam ako ng yabag sa aking likuran at hindi ko na nagawang tignan yon kahit na naiisip kong baka ayun yung multong nasa CR. Hanggang sa hawakan ako ng malamig na kamay sa aking balikat. Hindi ko mapigilang lumingon at yun nga paglingon ko ay nakita ko yung babaeng nakatayo na nakaputi na sa tingin ko ay siya rin ang nakita ko kaninang nakatayo sa bandang garden at tumatawa. Kasama nung babae yung itim na figurang nakita ko sa CR. Papadudot nanginig ang buong katawang ko at naihi talaga ako sa salawal. Nung una hindi ko magalaw ang buong katawang ko dahil siguro sa sobrang takot. Yan kasi ang second time kong makakita ng aktual na multo at mas nakakatakot ang itsura nila kesa sa nakita ko noon sa dating tinutuluyan ni Tita Daisy. Hindi nagtagal ay bigla ko na lang naigalaw ang aking katawan at tumakbo ako ng matulin patungo sa guard. Habang papalapit ako sa gate ay nalaglag ako at nawala ng malay. Nagising ako na nasa ospital ako at may bendang paa at may sugat sa kamay at nakita ko na nandun si Tita Daisy kasama niya sina Gab, Jenny at Nemrod at yung guard na nagdala sa akin doon. Pero kapansin-pansin ang itsura ni Gab na may makeup na para bang may black eye siya sa mukha. Nakahalata naman si Gab at tinignan ko siya kaya agad siyang tumalikod noon at nagpunas ng kanyang mukha. Tinanong nila ako kung ano ang nangyari sa akin at kinuwento ko ang lahat sa kanila. Samantala yung guard na nakakita sa akin ay nagkwento din kung paano niya ako iniligtas. Ayon sa kanya ay nahulog pala ako doon sa hukay na ginagawa ng poste malapit sa gate. Tinanong ko naman sila kung nasan sila nagpunta pero hindi nila sinabi at sa halip ay hingi lang sila ng hingi ng sorry sa akin. Sa sobrang inis ko ay hindi na ako sumama sa kanila simula noon. Hindi na rin ako gumawa pa ng kahit na anong 3 AM challenge o ghost hunting kasi ayaw ko nang makakita ng totoong multo dahil nakakatrauma. Samantala makalipas ang 3 buwan, aksidente kong nakausap si Kuya Vince at inamin niya sa akin kung ano ang nangyari ng gabing yon. Sinadya talaga niyang iwan ako sa instruction at takutin nila ako para sa kanilang content creation. Oo, papadudot na prank nila ako. It turns out na yung nakita kong white lady na pangit ng itsura ay ang babaeng pinsan pala ni Gab na isang professional scarer o yung nakakatakot ang itsura ay gawa lamang ng professional na prosthetic makeup. Habang yung figurang itim na mukhang kamatayan na kasama ng babaeng white lady ay walang iba kundi si Gab mismo. Ayon pa kay Kuya Vince ay matagal nilang pinagpaplanuhan na i-prank ako. Nagkataon lang na nagsuggest ako ng 3 AM challenge. Kaya naman sinamantala nila ang pagkakataon para ma-prank ako.
And yes, napanood ko sa TikTok yung ginawa nilang pananakot sa akin. Tumabo ito ng libu-libong views at sari-saring reaksyon ang nababasa ko mula sa mga followers nila. May mga nagsasabing OA daw ako, na bakla daw ako, kaya gano'n na lamang akong magpanik. Sari-saring pambabash ang natanggap ko noon. Sinubukan kong ipatanggal ang video nyon kay Gab pero ayaw niya. Telling me na maging sport na lang daw ako. Ang hindi lang nila ini-expect ay yung maaksidente ako. Kaya pala si Gab na ang sumagot ng hospital bills at ng mga medicines ko. Yun pala ay siya ang promotor. At yun nga papadudot, pinipili ko na kung sino ang magiging kaibigan ko. Oo, kinakausap ko pa rin sina Gab, Jenny at Nemrod pero iniiwasan ko na sila hanggat maaari. Mas komportable pa ako kapag kasama ko sina Alfred, Cairo at Jessie na alam kong totoo ang pakikisama sa akin kahit na hindi na kami magkaklase noong taong yon. At ngayong grade 10 ako ay naging kaklase ko ulit yung mga nauna kong tropa. Kaya labis ang katuwaan ko. At eto naman kami. Ayos naman at libangan naming makinig na lamang ng mga horror stories sa Papadudot YouTube channel sa halip na gumawa ng 3 AM challenge. Papadudot, hanggang dito na lamang po ang kwento ko at sana po ay mapili po ninyong itampok ang aking kwento sa inyong channel. Muli maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Arbol. Maraming salamat Arbol sa pag-share mo ng iyong kwento sa amin. Mahirap talaga kapag napunta ka sa maling kaibigan dahil pwede mong ikapahamak ito. Kaya maaga pa lamang ay kilalanin mong maigi at kaibiganin mo. At huwag kang lumapit sa mga taong alam mong walang care sa iyo. Samantala ay hindi advisable ang paggawa ng 3 AM Ghost Hunting Challenge dahil pwede mo rin itong ikapahamak. Hindi lang physically kundi pati na rin emotionally and spiritually. Sabi nga ng mga paranormal experts, wag na wag mong guguluhin o gagambalain ang mga nilalang na hindi natin nakikita. At wag mo silang hanapin dahil kahit na hindi mo sila tinatawag, kung gumagawa ka ng mga bagay na nag-i-invite sa kanila na lapitan ka, ilalapit sila at guguluhin ka nila. Sa halip na mag-ghost hunting, bakit hindi nyo na lamang gawin ang mag-soul searching at magdasal? Soul searching meaning ilan mo ang oras mo sa pagdarasal sa Panginoon dahil ang Diyos lamang ang makapagbibigay sa iyo ng proteksyon laban sa mga masasamang elementong gustong gumawa ng panganib sa iyong buhay. Laging may lungkot at saya sa Papadudot Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papadudot Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papadudot Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papadudot Stories, may nagmamahal sa'yo. Papadudot Stories, Papadudot Stories.